Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot, sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtam nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan. At ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Binati ng anghel ng Diyos si Santa Maria at naglihi siya lalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Verbo ay nakatawang tao. At nakipamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, Nang kami maging dapat na magkamit sa pangako ni Kristong Panginoon. manalangin tayo. Panginoong aming Diyos, kasihan mo nawa ang aming kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel
ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kaluwalhatian sa langit. Alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at magpakilanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at magpakilanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at magpakilanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang mamumuno sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya ay si Reverendo Padre Zacarias Para, OFM, Capuchin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. At para ho maging makabuluhan ang ating pagdiriwang na banal na misa, pagsisiyan ho nating lahat ang nagawa nating kasalanan, especially yung kasalanan sa mga pamilya natin, sa kaibigan natin, na hanggang ngayon kinikimkim natin. Pag ho ganun na ating naging lifestyle, yung kaharian ng Diyos hindi po lumalago. At para maging kaaya-aya rin ang ating mga pasasalamat, panalangin, petition sa Panginoon, sana maging sincere din ho ang ating mga puso. Kaya sabay-sabay po nating dadasalin, inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuris. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Ay kapayapaan sa mga taong kinalulugan niya,
pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinaguni ka namin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Matan ka namin sa iyong dakilang angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak. Panginoon Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Ng mga kasalanan ng mundo, maafin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluklok sa kanan ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka ng mga walang inaasahan kundi ikaw. Ang pagluhob namin ay iyong pagbigyan sapagkat kami mga tao lamang, napawang mahihina kapag iyong iniwanan. Kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito nga ang ipinasasabi ng Panginoon. Kukuha ako ng isang usbong ng sedro at aking iaayos. Ang kukunin ko yaong pinakamura ng pinakamataas na sanga. Itatanim ko ito sa isang mataas na bundok, sa pinakamataas na bundok ng Israel, upang lumago at mamungang mabuti at maging isang kahangahangang sedro.
Sa gayon, lahat ng uri ng hayop ay makapaninirahan sa ilalim nito. Ang mga ibon na may makapamumugad sa mga sanga nito. Kung magkagayon, malalaman ng lahat ng punong kahoy na mapabababa ko ang mataas na kahoy at maitataas ko yaong mababa, na matutuyo ko ang sariwang kahoy at mapapanariwa ko yaong tuyong punong kahoy. Akong Panginoon ang nagsasabi nito, at ito'y gagawin ko. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Ang magpasalamat sa Panginoon Diyos ay mabuting bagay. Umawit na lagi, purihin ang ngalang kataas-taasan. Pag-ibig niyang wagas ay dapat ihayag kung bukang liwayway. Pagsapit ng gabi, ang katapatan niya'y ihayag din naman. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Katulad ng palma, ang taong matuwid, tatatag ang buhay. Parang mga sedro, kahoy sa Libano, lalagong mainam. Parang punong kahoy na doon natanim sa tahanan ng Diyos. Sa banal na templo, ito ay lalago na nakalulugod. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Tuloy ang pagbunga kahit na ang punong ito ay tumanda. Lunti at matatag at ang dahon nito ay laging sariwa. Ito'y patotoo na ang Panginoo'y tunay na matuwid. Siya kung sanggalang, matatag na batong walang bahid, dungis. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, laging malakas ang aking loob. Alam ko na habang tayo'y nasa tahanang ito, ang ating katawan, hindi mapapasa atin ang tahanang galing sa Panginoon. Namumuhay ako ayon sa pananalig sa Diyos, hindi sa mga bagay na nakikita. Malakas nga ang loob kong iwan ang katawang ito na aking tinatahanan upang manirahan sa piling ng Panginoon. Kaya naman, ang pinakananais ko ay maging kalugod-lugod sa Kanya, sa tahanang ito o doon man sa langit. Sapagkat bawat isa ay haharap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ng kaukulang ganti sa kanyang ginawa, mabuti man o masama, nang siya'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon, At sumayon, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay may tutulad sa isang naghahasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos niyon, magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain, tutubo at lalago ang binhi, nang hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupa'y siyang nagpapasibol at nagpapabungas sa mga pananim. Usbong muna sa kauhay na pagkatapos ay mahihitik sa mga butil. Pagkahinog ng butil, agad itong ipagagapas sapagkat dapat nang anihin. Sa ano natin ihahambing ang paghahari ng Diyos? Sabi pa ni Jesus, anong talinghaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito? Tulad ito ng butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag natanim na at lumago, ito'y nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Nakakasanga ito ng malalabay, anupat ang mga ibon ay nakapamumugad sa mga sanga nito. Ang salita'y ipinangaral ni Jesus sa kanila sa pamamagitan ng maraming talinghagang tulad nito. Ayon sa makakaya nga kanilang pangunawa. Hindi siya nangaral sa kanila nang hindi gumagamit ng talinghaga. Ngunit ipinaliwanag niya ng sarilinan sa kanyang mga alagad ang lahat ng bagay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. So, kung kayo ho ay kukumustahin ko, ano hong isasagot ninyo? Kumusta ho kayo? Yung iba, mabuti. Yung iba, mucho. Ang iba, hindi mucho. Yung iba, nasa gitna ho ng pagsubok sa buhay. Marami ho yan. Ang iba ay punong-puno ng mga worries. Ang iba ay punong-puno ng panghuhusga. Kahit nasa loob ng simbahan, iniisip pa rin yung nakasakit sa kanya, yung hindi namansin sa kanya. Ang dami ho natin. Pero salamat ho sa Diyos sa pagkakataong ito, kahit iba't iba ho tayo na nararamdaman, iba't iba tayo ng karanasan, nakakaisa pa rin ho tayo rito sa sandaling ito na nagpupugay sa Diyos, nagpapasalamat sa Diyos, na walang inaasahan kundi ang Panginoon. Maganda hong ugali yon. Sana palagi nating gagawin. Ikaw lamang ang aming pag-asa, Panginoon. Saan kami pupunta? Wala na kaming ipupuntahan. Ikaw lamang. Alam niyo, itong mga nakarang araw, more than 1 year na, alam ho natin na nakalagay nga sa survey, 3.7 million na ho ang namamatay. Sa atin ho ay more than 20,000 ang namamatay. Yun ho ay doon lamang sa marami pa hong hindi nakarecord. Sa atin ho, dito sa ating parokya, ang dami rin hong namamatay ng COVID. Ako personally, marami ho akong kaibigan na nauna na dahil sa COVID. At minsan nagiging paranoid na rin ako. Minsan sabi ko, ano kaya paglabas ko? Ano kaya pag bukas wala na? Kaya ho ang mga tao pag nakaramdam ng kunting ubo, walang panlasan ako. Hindi malang kung ano ang gagawin. Ba okay, malagyan ng tubo o sari-sari ang iiwanan ko. Paano mga anak ko? Paano mga asawa ko? At kung dumating ang ganong pagkakataon sa buhay natin, sa palagay niyo ba, kung tatanungin kayo ng Diyos, sinabi ho sa 2 pagbasa, sapagkat bawat isa ay haharap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ng kaukulang ganti sa kanyang ginawa, mabuti man o masama, nung siya'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. Meron ho kaya tayong, sa tingin natin, meron ho kaya tayong legacy na iiwan, especially sa ating pamilya, o sa ating mga kaibigan, o sa ating komunidad, na magagandang bagay, na maaalala nila kapag ho tayong lahat ay wala na. Ito'y importante, mga kapatid. Kasi dito ho sa sinasabi sa pagbasa, 2 kwento ho ng kaharian ng Diyos. Kung paano magaganap yung kaharian ng Diyos. Unang-una, ang sinabi dito ni Jesus, ang isang magsasaka ay inihanda ang lupa. Inihanda niya ang lupa, kinultivate, tinanggal ang damo, at siya'y naghasik. Nagtanim siya ng mga buto.
Umuwi siya, tumulog, kumain, minsan, ginagamasan, okay lang. Pero ang nagpapalago noon ay ang lupa, siyempre ang Panginoon. Ang ikalawang istorya ho, ang isang pinakamaliit na buto ng mustasa, ito'y napakaliit, pero pag ito ho'y tumubo, aba, ayun nga daw ho mga ibon, ay nakapagpupugad pa sa puno ng mustasa, sapagkat ang puno ng mustasa ay isa sa pinakamalaking puno ng mga gulay, ang mustasa. So ang ibig ko lang ho sabihin dito, alam nyo, sa buhay ho natin, sa ayaw ho natin at sa gusto, sa bawat kilos natin, sa bawat salita natin, meron hong nalalaglag na butil. At itong butil na ho ito, kung ito man ho'y magandang butil o hindi magandang butil, pagdating ho ng panahon, ito ho ay tutubo. At sa buhay din ho ba natin, alam ho natin yung malalaking bagay sa maliit nagsisimula. Kung kayo may mga anak, ang mga anak nyo ba'y naturoang mag-in the name of the Father? Anak ko, ganito ang pagdadasal. Ganito dasalin ang Our Father, ang Hail Mary, ang Glory to the Father, ganito dasalin. Naituro ho ba natin sa kanila yan? Kung paano ho ang pagrespeto sa kapwa, sa matatanda, naituro din ho ba natin yan? Kasi ang mga simpleng, yung basic teachings, pag hindi ho natin naituro yan, ay nako, ang laki ho ng pagkukulang natin. At alam mo ko, maraming mga magulang, kasi alam naman ho natin, marami ho tayong mga kapatid o kamag-anak, kaibigan, nasa abroad. Pumunta sa abroad sapagkat minsan hindi na kayang sustentuhan ang kanilang mga anak. Sa pag-alis ng magulang, kumikita ng pera, pero ho yung pagpapalaki ng maayos sa kanilang mga anak ay hindi masyadong nabibigyan ng pansin. Kaya sari-sari na nga ho ngayon lalo sa technology ngayon. Ako ho ay taga rito sa Tagaytay at minsan nag-uusap-usap po yung mga babarkada. Ngayon ay wala nang mga kabataang mahilig sa lupa Wala na hong mahilig sa lupa ngayon. Bihira na ang nagtatrabaho sa lupa. Anong inaatubag lahat? Matanda o bata, nag-ML, tira-tira. Pero ang magbukid ay hindi na ho nila pinapansin. Ito ho mga bagay na ito na kung nangyayari sa ating pamilya, sa ating komunidad, tayo ho ay merong pananagutan. Sapagkat ang paggawa ho ng maliliit na bagay na mabuti, ito ho ay talagang lumalago. Yung mabuting bagay. Pero yung minsan ho, nagtanim ho tayo ng hindi magandang bagay, ito rin ho ay nakakalungkot, lumalago din. Yung simpleng selos, minsan yung buong pamilya naapektuhan. Di ho ba? Yung simpleng inggit ay minsan pumapatay. Paano na ho ang buhay natin? Ang sarap ho mabuhay sa mundong ito. Bakit ho pa ayaw ho natin gumawa ng mabuti? Sana ho maging tapat tayo sa Diyos. Palagi natin sinasabi, pag ako nagmimisa, kapag tayo nagmimisa, maging tapat tayo sa Diyos. Tapat tayo sa ating kapwa, tapat sa ating mga sarili, na magpakatotoo tayo. Wala naman ho tayong maitatago pa sa ating buhay. Ang delikado ho ang panahon. Kaya kung tayo ho ay hindi makikinig at hindi natin po isasabuhay kung paano magbuo ng kaharian ng Diyos, even sa sarili natin at even sa ating maliit na komunidad, ang laki ho ng ating pagsasisi. Kaya ho, sa hapong ito, mga kapatid, ito ho ay wake-up call para sa ating lahat na meron tayong dapat gampanan. Ang kaharian ng Diyos hindi lang basta ibinibigay. Kailangan ho ng action. Kailangan ang bawat isa ay merong effort na sa ganon ay lalong umusbong yung mabubuting gawa, mabubuting binhi na pinututubo ng ating Panginoon. Kaya pag nilayan din ho natin, mamaya kapag tayo tutulog na, sana ho makapagdasal tayo. Sa aking buhay, meron ba akong nagawang mabuti sa aking pamilya? Alam ko naman meron naman ho yun. Pero pinagpapatuloy ko ba ang paggawa ng kabutihan sa aking kapwa-tao? O pag ako ba'y namatay, ano ba ang sasabihin sa akin ng mga tao?
Mabubuti kaya ang sasabihin o pangit? At yan ho, ang kabutihan ho, kung ang COVID ay nakakahawa, pero ang paggawa ho ng kabutihan, mas lalo hong nakakahawa. Lalo na't kapag ikay gumagawa ng kabutihan, hindi pakitang tao lamang. Kakahawa po yon. Nakikita ng mga tao. Pero alam din ng ating kapwa-tao, kapag ikay gumagawa ng kabutihan, kung ito ay pakitang tao lamang. Kaya Panginoon, mga kapatid, sana ho ay makapagbuo tayo ng kaharian ng Diyos. Simulan po natin sa sarili natin at sa ating mga pamilya at sa ating komunidad. Tumayo po tayong lahat. Sabay-sabay po nating ang pagpapahayag ng pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak na Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahan katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Isama natin sa Ama ang patuloy na paglugo ng paghahari ng Diyos dito sa lupa, ang paghahari ng katarungan, kapayapaan, at pagkakapatiran at pag-ibig. Idalangin natin sa bawat panalangin ang ating tutugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Patuloy nawang lumago ang simbahan, ang pamayanan ng Diyos, sa pangangaral at pagiging saksi sa pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Lagi nawang maging masigasig ang mga pinuno ng simbahan sa kanilang pagsisikap na maitanim ang salita ng Diyos sa puso at isipan ng mga tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Gamitin nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang kanilang kapangyarihan tungo sa tapat at epektibong paglilingkod sa mamamayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Gamitin nawa ng mga nagtatrabaho sa media ang kanilang tungkulin sa pagpapahayag ng katotohanan ng walang kinikilingan at para sa kabutihan ng bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makadama nawa ng pag-asa ang mga may sakit, mga naghihingalo, mga mahihirap, at mga biktima ng pang-aabuso sa tulong ng kanilang komunidad at ng mga mahal nila sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga bumili at nagsindi ng kanilang mga kandila sa ating Candle Chapel, at para sa lahat ng nagbigay ng kanilang donasyon, naway dinggin ng Panginoon ang kanilang mga panalangin at ipagkaloob ang lahat ng kanilang mga kahilingan, kung ang mga ito'y naaayon sa banal na kalooban ng Diyos at makakatulong sa kanilang kaligtasan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama namin, dinggin mo ang aming mga kahilingan at gawin mo kaming karapat-dapat sa mga pagpapala mo, alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen.
Kapuri-puri ka Diyos sa madamika, sanlibutan sa kagandahang loob narito ang aming may alay. Mula sa bunga ng paggawan tinapay na ito para maging pagkain nagbibigay buhay. Kapuri-puri ka Diyos sa madamika, sanlibutan sa kagandahang loob narito ang aming may alay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng paggawa ang alak na ito para maging inumin nagbibigay ng Espiritu. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, kami ginawa mong may angking katauhan na dapat pakanin at pangalagaan, at iyong dinudulutan ng banal na pakikinabang. Ipagaloob mong kami huwag magkulang sa mga iniuukol mo sa aming kapakanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon natin Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan, na sa iyong aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo yung unang anong bigay na anak mo naglagak sa amin, ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisaawit na papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nabubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama namin banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mo banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtiisang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. O Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na bibigay buhay at ang kadis sa nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Papa at ni Reynaldo naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muli mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na ang kulugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 hallelujah. Purihin ang Diyos, amen, hallelujah. Amen, 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 hallelujah. Sa tagubilin naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, napasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang
sa tukso at iadyan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kamayadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanalabikan ang dakilang araw na pagpapahayag na tagapagligtas namin sa Yesu Kristo. Sapagkat Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Pagbigayan po tayo ng kapayapaan ng isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan po sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito si Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, papapalad ang inaanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. May the body and blood of Christ bring us to everlasting life.
Manalangin tayo. Ama naming papangbahal, ang pinagsaluhan namin banal na pakikinabang, nagpapahiwatig na iyong pagkikisa. Sa tanang narito nakikipagdiwang, ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga may sakit. O kaibig-ibig na Birhen ng Lourdes, Ina ng Diyos at Ina namin, dumudulog kami sa iyong masintahing puso, punong-puno ng pighati, at tumatagistis ang mga luha sa mga mata. Dito sa kapait-paitang sandali ng pagkakasakit upang hilingin sa iyo, na ilawit sa amin ang mga kamay mo na punong-puno ng kayamanan na iyong anak, di man karapat dapat kaming dinggin dahil sa aming mga kasalanan. Ngunit alalahanin mo po ang sasabihin ko sa iyo, na kasama ko ang iyong abang alipin na si San Bernardo, na kailan may walang nakapagsabi na ang bawat dumulog sa iyo ay pinabayaan mo. Inang mawain, inang kagaling-galingan, inang katamis-tamisan. Yayamang ang Diyos ay gumaganap dahil sa pamamagitan mo ng walang bilang na pagpapala sa mga may sakit. Doon sa kamal-mahalang yungib na mapaghimala sa Lourdes, pagalingin mo ang aming mga may sakit, kamtanawa namin sa iyong anak na si Jesus, ang ninanasang kagalingan. Kung siyang lalong kapurihan ng Diyos, lalo tigit, kung makamtanawa naming lahat ang tawad ng aming mga kasalanan. Mapagtiis at mayaayon ang loob sa mga tiisin, lalong-lalo sa lahat ng isang dakilang pagsinta na di magmamaliw sa amin Diyos, na nalilihim sa amin sa banal na sakramento sa altar. Amen. Birhen ng Lourdes, ipanalangin mo kami, papag-aliw sa mga nagdadalamhati, Ipanalangin mo kami. mapagpagaling sa mga may sakit, Ipanalangin mo kami. sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. at pagpalain kayong lahat na makapangyarihan Diyos, Sama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ho yung ating misa, kumayo kayo mapayapa. Salamat sa Diyos.